Sa isang malayong lugar, may isang kagubatang tinatawag na luntian. Dito naninirahan ang iba't ibang hayop na namumuhay ng payapa at magkasama. Ngunit sa mismong tahanan rin nila, masusubok ang kanilang buhay. Ating tunghayan ang kwentong Ang Huling Puno sa Kagubatan. Isang biyaya mula sa Diyos ang kagubatang ito. Ito ang nagsilbi nating tahanan mula pa man noon. Tama ka, Leon. Ngunit kanina habang lumilipad ako sa kagubatan, may narinig akong kakaiba. May mga ingay ng pagputol ng puno. Pagputol ng puno? Hindi pwede iyon. Bawal ito sa ating teritoryo. Labag yun sa batas, hindi ba? Ngunit sabi ng ibang hayop, ang presidente mismo ang nangunguna rito. Si Buwaya? Paano niya naman magagawa yun siya nga ang bagong pinuno natin? Naku. Sabi ko na. Pero yan talaga ang pakay ng buhayang yan. Dapat hindi siyang pinalit na presidente kay Leon. Sige na at samahan niyo ako. Tignan natin ang sitwasyon at kausapin na lamang si Buwaya. Ang kanilang kasiglahan ay napalitan ng takot. Naroon ang mga buwaya, mga nilalang na inaabuso ang kapangyarihan at kasakiman. Unti-unti nilang kinakalbo ang kagubatan para lamang sa kanilang mga sariling interes. Bilisan niyo pa. Putulin ang lahat ng puno. Nasa kagubatan ang ating kayamanan at kasaganaan. Naku, maawa po kayo sa amin. Mawawalan kami ng tirahan at pagkukunan ng pagkain. Saan na lang kami pupulutin ito? Ang utos ng hari ay batas. Kung hindi kayo susunod, tiyak na paparusahan lamang kayo. Hindi ba kayo nakokonsensya sa inyong ginagawa? Hindi lang ang kalikasan ng sinisira nyo, kundi ang buhay ng mga naninirahan dito. Leon, ang dating tagapangalaga ng kagubatan. Ipinapaalala ko lang sa'yo na wala ka ng kapangyarihan dito. Pinapahirapan ninyo ang mga inosenteng hayop. Bakit kailangan niyong sirain ang lahat? Dahil ang kagubatan ay yaman. At ang yaman ay para sa aming makapangyarihan. Kung ipagpapatuloy ninyo ito, Buwaya, ay mapipilitan kaming lumaban sa inyo. Lumala ng lumala ang sitwasyon hanggang sa mabilang na lamang sa mga daliri ang mga huling puno ng kagubatan. Patuloy ang kasakiman ng presidenteng buwaya at dahil dito, nagtipon-tipon ang mga hayop sa bulwagan na pinangungunahan ni Leon upang magkaisa para mag-alsa at ipaglaban ang kanilang karapatan. Ay. Kung mapuputol ang lahat ng puno, tiyak na katapusan na rin natin. Naku, ano nang mangyayari sa atin ngayon? Meron pa akong mga anak na hindi pa nakakalipad. Diyos ko po, sana kaawaan tayo ng Diyos. Hindi tayo maaaring sumuko. Sa mga panahong ito, kailangan nating manindigan at magkaisa. Ano nang gagawin natin ngayon, Leon? Magsusulong tayo ng welga at dalhin natin ang lahat ng hayop sa kagubatan. Mas marami tayo sa kanila at tiyak na malupig natin sila. Sang-ayon kami dyan, Leon. Simulan na natin kaagad iyan, Leon. Nakahanda kaming lumaban para sa ating karapatan. Pumunta ang pangkat ni Leon sa kagubatan habang si Presidenteng Buwaya naman ay patuloy pa rin sa pagsira ng kalikasan. Andito na naman kayo? Gusto niyo bang matunghayan kung paano kami umaman? Nandito kami, Buwaya, para itigil ang pagpuputol ng puno. Gusto na ang pang-aabuso niyo. May karapatan kayong mamuno, pero wala kayong karapatang abusuhin kami. At ano namang magagawa niyo kung kaunti lamang kayo?
Ito ang hindi mo inaasahan, buhaya. Sa gitna ng kaguluhan ay lumabas ang lahat ng mga hayop. Kahit mga insekto ay nakiisa para sa kanilang pagwelga at sa huli, napilitang lumayas at tumigil si Haring Buhaya na naig ang pagkakaisa ng mga hayop laban sa kasakiman. Hindi na tayo papayag na may nagmamay-ari sa ating kagubatan. Atin itong lahat. Mag-umpisa tayong muli. Muli nating iboto sa leon para mamuno dito sa kagubatan. Tama. Mas nagiging payapa ang kagubatan kung si Leon ang namumuno. Ang kalikasan ay buhay na dapat nating pangalagaan. Ito ay yaman at biyaya na siyang bumubuhay sa atin na kailanman ay hindi maninakaw.